Ang hinihingi ko lang po, suporta. Hindi ba nga ninong ka sa kasal ko? Bakit parang kumukontra ka sa desisyon ko na magpakasal? Sana na lang, hindi matuklasan ni na Leo na may lahi akong mangkukulam at kaya kami magpapakasal para maialas siya kapalit ng kapangyarihan. Noon pa man, alam ko na naman na isa ka mangkukulam, Marie. Walang iya ka talaga, demonyo ka! Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig. Ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ngayon ay nangyari sa isang baryo sa Basilan. Taga Maynila na po kami noon at napili akong maging ninong sa kasal ng kaibigan ko. Akala namin isa itong kasalang puno ng saya. Pero kabaliktaran pala sa aming inaasahan. Ang baryong napuntahan pala namin ay baryo ng mga mangkukulam. Para po inyong lubos na maunawaan ang aking kwento, hayaan niyo po akong isalaysay sa inyo ang buong pangyayari. Ako nga po pala si Ranel at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ang bilis mo naman magdesisyon, Leo. Ang alam ko, ilang buwan lang kayong lagi magkasintahan ng babaeng yun. Tapos magpapakasal ka kagad sa kanya. Wala naman po yan sa tagal ng relasyon eh. Ang mahalaga naman po dito, yung tunay na pagmamahal. Kaya nga, palibasa tong si Kuya Ranel hindi nakaranas ng tunay na pagmamahal. Pinirahan na nga, iniputan pa sa ulo. Pati lupa, nakuha pa. Ano naman ang nakakatuwa sa nangyari sa akin? Hindi ba dapat maawa ka sa akin? Ayun naman si Kuya Ranel. Nagagalit na naman kapag binibiro. Ikaw po kasi masyado kang seryoso sa buhay kaya ka nauuto. Nagmahal lang naman ako, Leo. Kaya nga nagtataka ako sa'yo. Paano mo naman nasabing mahal ka ng babaeng yun? Ilang buwan pa lang kayong magkarelasyon. Kami nga dati ng kasintahan ko, 5 taon. Pero anong nangyari? Inuto niya lang ako. Iba naman po kasi yung nangyari sa inyo kaysa sa akin ngayon. Ang hinihingi ko lang po, suporta. Hindi ba nga ninong ka sa kasal ko? Bakit parang kumukontra ka sa desisyon ko na magpakasal? Masaya ako para sa'yo. Dahil sa wakas mag-aasawa ka na. Hindi ako kumukontra. Gusto ko lang na huwag mong maranasan ang lahat ng pinagdaanan ko. Naku, kung saan-saan na naman mamaya mapunta yung usapan. Ang mabuti pa, bilisan na lang natin yung pagligpit ng mga gamit. Baka maiwan pa tayo ng bus. Ito na yung unang pagkakataon na pupunta ko sa probinsya kaya medyo excited ako. Parehas lang tayo, Nonoy. Masaya sa probinsya. Presko ang hangin, hindi gaya dito sa Maynila. Napabuntong hininga ako habang nakatingin kay Leo. Mas matanda ako sa kanila ng 2 dekada, pero magkakaibigan kami. Iisang kwarto lang po kasi ang inuupahan namin, kaya napalapit kami sa isa't isa. 5 taon na kaming magkakasama sa iisang kwarto, kaya alam na namin ang ugali ng bawat isa. Masaya ako para sa kanya, ngunit may kung anong bumabagabag sa akin. Ang usapang kasal ay hindi dapat minamadali. Kailangan munang kilalanin ng isa't isa bago magdesisyon. Totoo, may hindi ako magandang karanasan tungkol sa pag-ibig. At ayokong maranasan nila yon. Masakit masaktan. At mas masakit ang maloko. Malalim na naman po yung iniisip niyo, Kuya Ranel. Naalala niyo na naman po ba yung nangyari 5 taon nang nakalipas? Sino ba naman ang makakalimot nun? May anak na sana ako kung hindi kinain ng aswang. At ang aswang na yon, walang iba kundi yung nanay niya pa. Sobrang sakit nga po talaga, Kuya Ranel. Hiling ko lang, sana mabigyan ng hustisya ang nangyari sa anak niyo. Hindi ba nga namatay na ang asawa kong yun dahil hinanting ng manggagamot? Yun na ang hustisya na hinihintay ko. Oh, namatay na ang asawa niyo? 6 na buwan na nakalipas simula nang mamatay siya. Nabalitaan ko na lang.
Hindi ko na sinabi sa inyo kasi alam ko mag-aalala na naman kayo sa akin. Pagkaumaga noon, kaagad na kaming bumiyahe papunta sa Basilan. Habang nasa daan, magagandang tanawin ang aming nasilayan. May mga bundok, malalalim na bangin, at kung ano-ano pang ganda na sa probinsya lang talaga makikita. Ilang oras din ang biyahe namin bago kami tuluyang nakarating doon. Matagal pa ba bago dumating yung kasintahan mo para sunduin tayo? Malapit na lang yon. Medyo malayo pa kasi yung baryo nila. Tsaka nga pala, pasensya na kayo ha. Pero sa susunod na linggo pa gaganapin yung kasal ko. Hindi ko na sinabi kaagad kasi alam kong hindi kayo sasama. Ano? Kung ganon, kailangan pala naming manatili ng isang linggo doon. Nakakaya naman, magiging palamunin pa kami ng pamilya ng kasintahan mo. Huwag na kayong maya. Alam na rin naman nila na isinama ko kayo. Kayo yung mga mahalagang tao sa buhay ko kaya nga sinabihan ko kayo na magdala ng maraming damit. Nakakainis ka talaga oh. Mabuti na lang at 6 na pirasong damit yung dala ko. Ako din. Wala ka talagang klarong kausap. O yan ka na naman, nagagalit ka na naman. Kung gaano kalaki yung katawan mo, siya ring laki ng ilong mo. Namumukadkad pa pag nagagalit ka. Ilong ba yun o bulaklak? Huwag mong ganyanin ng kaibigan natin. Tropa tayo dito, hindi mga bully. Nasanay na rin kami sa ganung klase ng biruan sa araw-araw. Wala na rin namang pumipikon sa amin. Maya-maya pa, nakita ko nang paparating ang kasintahan ni Leo. Tunay na maganda siya. Maputi, matangkad, at may kakaibang kinang sa mga mata. Ngumiti agad si Leo at sinalubong ng halik ang kanyang kasintahan. Ngayon lang din namin siya nakita ng personal. Kanina pa ba kayo, Leo? Medyo. Ako, pasensya na ha. Natagalan ako ng konti. Madalang lang kasi ang tricycle na pumaparon sa baryo. Isa lang sa umaga at isa lang din sa hapon. Ay, mabuti na nga lang at aabutan ko pa eh. Hayaan mo na, ayos lang yan. Sila nga pala yung kinukwento ko sa'yo kay lola mo, si Kuya Ranel at saka si Nonoy. Nako, maligayang pagdating sa baryo namin ha. Sinabi mo na ba sa kanila na sa susunod na linggo pa ang kasal natin? Oo, nabanggit ko na. Kuya Ranel, Nonoy, siya si Marie, yung babaeng pakakasalan ko. Alam ko na yun. Hindi mo naman siya hahalikan kung di siya yung babaeng papakasalan mo. Halina kayo, magpapahatid na tayo sa tricycle papunta dun sa baryo. Naghahanap kami ng tricycle para magpahatid. Pero karamihan sa mga driver ay ayaw humatid sa amin. Nagtataka ako kung bakit. Pero halata sa mukha nila na parang may takot. Ngunit may isang driver na napilit ni Marie nang sabihan niya itong magbabayad siya ng 200 piso. Ay, buti na lang may pumayag na maghatid sa atin. Marie, bakit nga ba ayaw nilang maghatid ng pasahero dun sa baryo nyo? Malayo kasi, tsaka masukal ang daan. Alam mo yun, sira-sira na. Halos hindi na nga makaalis sa mga tricycle eh. Maputik kasi ang daan doon. Mamaya makikita ninyo. Pero maganda naman ata dun sa inyo. Ay, kayo na mismo ang makapagsasabi kung nagagandahan kayo sa lugar namin. Tama nga si Marie. Maputik at mahirap talaga ang daan papunta sa kanila. Kailangan pa naming bumaba sa tricycle para maitulak ito. Ngunit kahit ganun pa man, nakarating naman kami na maayos. Hindi namin inaasahan na marami pala ang nag-aabang sa amin doon. Mga kapamilya ni Marie na halatang nasisiyahan sa aming pagdating. Sinalubong kami ng isang matandang babae, ang lola ni Marie.
Leo, mabuti naman at maaga ang dating ninyo. Mano po, Lola? Kaawaan ka sana ng Diyos, Apo. Sila nga po pala yung mga kaibigan ko, si Kuya Ranel at saka si Nonoy. Magandang araw po. Wow, ang dami naman nag-aabang sa amin para kaming mga artista. Ganyan talaga dito sa amin. Kapag may darating na mga bisita, halos lahat ng mga kamag-anak namin ay nag-aabang para i-welcome. Pasok muna kayo sa loob para makapagpahinga kayo kahit ilang minuto lang. Kuya Ranel, ang chicks dito. Sa tingin ko, dito na talaga tayo makakahanap ng mapapangasawa. Ikaw na lang mag-asawa, pwede. Huwag mo na akong idamay, ha? Nakipag-usap kami sa mga kamag-anak ni Marie. Mababait sila at naghandog pa ng inumin para sa amin. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, nag-uwian na ang lahat. Para bang nagmamadali sila na hindi namin maintindihan. May kalapit bahay din sina Marie at nasaksihan namin ang kakaibang ginagawa nila bago pa man dumilim. Marie, bakit nagsusabit sila ng tuyong dahon sa harap ng pintuan? Tsaka bakit din sila nagwiwisik ng dugo ng manok? Ganyan ang mga nakasanayan namin dito sa baryo. Pampataboy yan ng masamang nilalang. Mukhang maya-maya pa ata maglalagay si Lola ng ganyan sa bahay. Ano yung parang diniktik na sinasaboy nila? Dinikdik na bawang para sa mga aswang. Alam niyo kasi, dito sa amin, madalas may mga gumagalang nakakatakot na nilalang. E di kapag nagsaboy ka ng ganyan, hindi na sila makakalapit sa tahanan mo. Ang mabuti pa, pumasok na lang tayo sa loob. Doon na lang natin ituloy yung inuman. Mabuti pa nga siguro. Kakaiba, ngunit malaki ang respeto ko sa paniniwala ng ibang tao. Laking Maynila ako, kaya hindi yun ginagawa sa amin. Marami talagang pagkakaiba ng buhay sa probinsya at buhay sa Maynila. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, dumiretso na sa kwarto nila sina Leo at Marie. Kami naman ay naiwan habang nagbabantay sa ginagawa ng matandang babae. Hindi ba ito ginagawa sa inyo? Hindi po, pero hindi naman kami naninibago. Ganyan naman talaga kapag nasa probinsya. Anong halimaw po bang gumagala tuwing gabi? Mga aswang o di kaya mababangis na hayop na pumapatay ng tao. Mamaya nga pala ha, kung ano man ang maririnig ninyo kagaya ng kaluskos, huwag kayong lalabas o dudungaw sa bintana. Ano? Nagpaparamdam talaga sila? Oo, pero hindi naman sila sumusubok na pasukin ang bahay, lalo na't mayroong pangontrang inilalagay. May iba nga pala ako. Aling Dorin, saan na pala ang mga magulang ni Marie? Namatay na dahil sa aksidente. Bata pa lang si Marie, ako nang nag-aalaga sa kanya. Kawawa nga ang batang yan kung tutuusin. Nakakalungkot naman po yun. Sige na, magpahinga na muna kayo. Mabait ang kaanak ni Maria, kaya hindi naman kami natatakot na dumuon muna. Pagsapit ng umaga, parang normal lang din ang lahat. Nakilala namin ang isang babaeng taga ron na nagpakilalang kaibigan ng nanay ni Maria. Medyo may pagkabungangera ang babae, kaya marami siyang naikwento sa amin. Oh, ay kahapon pa raw kayo dumating. Oo, kahapon pa. Kumusta naman ang tulog ninyo? Medyo maayos naman po, wala pong nagparamdam sa amin. Aba, mabuti naman pala kung ganon. Alam nyo ba, ang huling dayo dito sa amin, natagpo ang gutay-gutay ang katawan. Hindi ba nabanggit ni Aling Dorin yun sa inyo? Hindi naman. Matanong lang po kita, ate, ilang taong ka na po ba?
43 na ako. Tamang-tama. Bagay na bagay kayo ni Kuya Ranel. Nonoy, ang seryoso ng usapan. Ah, wala talagang nagkakagusto sa aking lalaki dahil maingay ako. Alam mo yon, marami kasi akong napupuna kaya lahat sila iniiwan ako. Alam nyo bang may gumagalang kambing dito sa amin? Pero hindi normal na kambing ha. Kambing na may mapupulang mga mata. Ano? Kada gabi po ba talaga? Oo, sila atang pumapatay sa mga dayo. Alam mo, gusto ko talaga makita ang halimaw na tinutukoy mo ha. Nonoy, mamayang gabi, subukan nga nating abangan dito sa labas yung kambing na sinasabi niya. Ayoko nga, natatakot ako. Sige, kami na lang ni Leo ang mag-aabang. Habang nag-uusap kami, biglang dumating si Marie. Mukhang hindi nito nagustuhan ang pakikipag-usap namin kay Leia. Umalis rin kaagad si Leia dahil hindi siya pinansin ni Marie. Bakit parang hindi kayo magkasundo ng babaeng yun? Chismosa yan dito sa baryo namin. Wala kang kumakausap dyan eh. Bungangera nga talaga siya. Ang dami-dami niyang kwento. Lahat naman talaga sinasabi niya. Puro totoo. Kaya lang minsan may dagdag, minsan may kulang. Chismosa nga talaga, Marie. Nakahanda na pala ang pagkain. Aalis pala kami ni Lola. Papunta dun sa Maisan. Hindi na namin kayo isasama dahil medyo may kalayuan. Baka manibago kayo sa paglalakad. Nang maiwan kami sa bahay ni Marie, kaagad kong tinanong si Leo tungkol sa sinabi ni Leia. Nung una, parang ayaw pa nitong aminin ang totoo. Ngunit kalaunan, sinabi rin niya sa amin ang tungkol sa sigbin raw ng aswang na gumagala. Totoo ang lahat ng iyon. Kaya lang, alam ko naman na hindi tayo mapapahamak. Pinoprotektahan tayo ng lola ni Marie. Pero gusto kong makita kung totoo nga yung mga bagay na yun. Pwede mo ba akong samahan mamayang gabi sa pagabang sa mga sigbin na sinasabi mo? Delikado, Kuya Ranel. Di magdadala tayo ng asin at bawang. Hindi ba yun lang naman ang pangontra sa mga aswang? Si Kuya Ranel talaga kapag gumagana ang kuryosidad, ginagawa ang lahat para malaman ang katotohanan eh. Sige na Leo, kailangan nating malaman kung anong katangian ng halimaw na yun. Sige, kung yun ang gusto mo, sasamahan kita mamaya. Wala akong magawa kundi sumama na lang din. Hanggang sa sumapit nga ang gabi. Nagpaalam kami kina Marie at Aling Doreen sa aming gagawin. Ayaw nilang pumayag. Sa takot na baka may masamang mangyari sa amin. Delikado kasi kapag makita kayo ng sigbin na yun sa labas. Maaari nila kayong patayin. Hindi naman kami magpapapatay lang sa kanila. Sige na Marie, gusto ko lang talaga makita ang anyo ng halimaw na yun. At ano naman ang gagawin mo kung sakaling makita mo sila? Para kapag sumalakay sila kahit anuman oras, may kilala na namin kung ano yung kanilang anyo. Kapag makita na namin sila, babalik kami kagad sa loob ng bahay. Sasama ka rin ba talaga, Leo? Lapitin ka ng disgrasya lalo na at malapit na tayong ikasal. Hindi yan. Kahit ako, hindi ko rin naman nakita ang halimaw na yun. Gusto ko din sila makita. Sige, kung yun ang gusto nyo. Pero kailangan mag-ingat kayo ha. Maging mapagmatsyag kayo dahil mabilis silang kumilos. Magdadala kami ng asin at bawang sa labas. Kayo na ang bahala. Lola, bigyan mo sila ng asin at bawang. Sige, sandali lang at kukuha lang ako sa kusina. Nagpanggap kaming nagiinuman sa labas ng bahay ng gabing yun. Pero nakahanda na ang aming pangontra. Gusto kong makita ang halimaw para malaman ang kanilang abilidad, makilala ang tunay nilang anyo at alamin ang kanilang kahinaan. Mata at tenga ang ginagamit namin para matyaga ng mga halimaw. Habang nasa kalagitnaan ng pag-iinom namin, nakaramdam kami ng kaluskos at maliliit na yabag. Senyales na nakapaligid lang sa amin
ang tinatawag nilang sigbin. Nandiyan na ata sila. Nakadukot na ba kayo ng asin at bawang? Oo naman. Nakahanda ng mga kamay ko. Ako din. Nakahanda na rin ako. Lumabas na sila. Ayun na sila sa likuran mo banda, Nonoy. Magsaboy na tayo ng asin at bawang. Mukha nga silang kambing. Pero mahaba yung mga kuko nila at may mga mapupulang mata. Naglalaway din sila ng nakatingin sa atin. Sabay na tayong sumaboy sa kanila, dali! Sa nakikita ko, takot nga sila sa asin at bawang. Ang pagkakaalam ko, base sa librong nabasa ko tungkol sa mga aswang, may mga aswang na hindi takot sa asin at bawang. Pero sa kaso naman ng mga sigbin, mukhang natatablan sila ng malala. Tumakas ang mga sigbin, nakahawig ng kambing. Swerteng hindi nila kami sinalakay. Nang mga oras na yon, pumasok na kami sa loob ng bahay at doon nag-aabang ang maglola sa amin. May mga takot na mukha. Oh, ayos ka lang ba, Leo? Oo, ayos lang kami. Mabuti na lang talaga at hindi nila kayo sinaktan. Ay di bale, kung sumalakay sila kanina, nakahanda na rin naman itong sibat ko. Ang ganda naman ng sibat nyo. Kung isang tarak lang yan, patay na agad ang mga sigbin. Huwag kayong magpakampante. Dahil maaari nila kayong balikan kahit na anumang oras. Maaaring hindi ngayon. Pero darating ang araw na babalik sila para mapatay ang nanakit sa kanila. Nang sumapit ang umaga, nalaman na lang namin na maraming namatay na hayop sa lugar. Manok at mga baboy na parang nilapa. Isa sa mga nabiktimahan ng mga hayop ay kapitbahay lang ni Maria. Kaya nakita namin ang nangyari sa hayop na yon. Parang nilapa ang mga hayop at wala ni bakas ng konting dugo sa pinangyarihan ng krimen. Malakas ang kutob ko na ang mga sigbin ang pumatay sa kanila. Tama nga ata si Marie. Bumalik ata yung mga sigbin. Pero hindi tayo ang binalikan kundi yung mga alagang hayop ng mga tao. Maaaring mga hayop lamang ang kinakain ng mga sigbin na yun. Kapag hindi nakakapatay ng mga sigbin ng tao, hayop ang kanilang puntirya. Swerte na nga lang na hindi taong pinatay at minalas naman ng mga hayop. Kakaibang lugar ata tong napuntahan natin. Hindi kaya pinupugaran ng mga aswang ang lugar na ito? Ang alam ko may kumagalang aswang, pero wala pang nakakakita. Iba-iba din kasi yung kwento ng mga tao dito. May nagsasabing aswang ang nag-aalaga sa sigbin at meron din nagsasabi namang kukulam. Ano? Kung ganun, paano mo naatib na manatili dito sa baryo ng kasintahan mo? Mahal ko ang kasintahan ko, Kuya Ranil. Isa pa, ginagawa naman niya yung lahat para protektahan ako. Pag-ibig ang dahilan kung bakit napadpad si Leo sa ganung lugar. Nang makabalik naman kami sa bahay, ipinaliwanag sa amin ni Aling Doreen ang mga nangyayari. Normal na sa amin na may nakikitang patay na mga alagang hayop kada umaga. Ang hindi normal ay kung tao ang nakikita naming patay. Mga sigbin ang pumatay sa kanila, hindi po ba? Maaaring oo at maaari rin hindi kasi ni isa, walang nakakita kung sino o ano ba talagang pumapatay sa baryo na ito. Ang alam lang namin, may gumagalang sigbin. Kaya't sila ang naituturong pumapatay palagi. Pero ako, hindi ako naniniwalang mga sigbin nga talaga. Naniniwala kami ni Lola na mga aswang talaga ang pumapatay. At ginagamit ang sigbin para maitago sa kanila ang ginagawang krimen. Naging bulag ng mga taga-baryo sa katotohanan. Hindi papatay ang sigbin kung hindi sila inuutusan ng nag-aalaga sa kanila. Maaari ba kaming gumala mamaya pagkatapos ng almusal? Gusto lang namin makita ang kabuuan ng lugar. Aba, oo naman. Si Leo kasi nakaikot na sa lugar na to eh. Kaya siya na lang ang sasama sa inyo. Okay lang ba sa'yo na aalis kami? Oo, bakit naman hindi? Alam kong mahalaga sila sa'yo. Kaya kung anong ikakasaya nila,
Yan din ang kasiyahan ko. Makikita ang mahal ni Leo at Marie ang isa't isa. Tila perpekto silang magkasintahan sa mga mata ko. Gumala kami matapos kaming kumain. Habang naglalakad kami, nakita namin si Lea. May kausap siyang matandang lalaki sa may kanto. Kaagad naman nila kaming tinawag, kaya lumapit rin kami sa kanila. Sila ang sinasabi kong dayo dito sa baryo. Sila atang dahilan kung bakit nagsisilabasa ng mga sigbin. At saka nga pala, siya si Mang Gregor. 5 buwan ng dayo dito sa baryo. Ano naman ang pumasok sa utak ninyo at nakapasyal kayo dito? Ay, hindi ko nga pala nabanggit, Mang Gregor. Ito kasing si Marie. Ikakasal na dyan kay Leo. Mga bisita sila ni Leo. Oo nga po eh. Kailan idaraos ang inyong kasal? Sa susunod na linggo pa po. Mag-ingat kayo sa oras ng kasal. Maring doon lalabas sa mga sigbin. Lalabas ba ang sigbin kapag may araw? Ay, hindi ba nabanggit ni Marie sa inyo na gabi dinaraos ang kasal dito sa amin? Ano? Gabi? Oo, kada may okasyon, gabi ang daos dito sa amin. Pero huwag kayong matakot. Marami namang ilaw sa paligid eh. Alam mo, malakas talaga ang kutob ko na yang mga sigbin. Alaga namang kukulam na nagtatago dito sa baryo. Hindi ata aswang ang nag-aalaga sa mga yan. Noon kasi, pugad raw ng mga mangkukulam ang baryo na ito. Kaya lang, naitaboy sila ng mga manggagamot. Sa tingin ko, may natira pa talagang mangkukulam. Hindi natin alam kung sino ang nasa likod ng mga sigbin na yan. Kung sana maglalakas loob lang ang lahat para malaman kung saan nagtatago ang mga yon. Di matagal na silang napatay. Kaya lang, lahat naman ay takot. Maski ako, natatakot rin na tuklasin ang lungga nila. Ilang dekada na po bang nakalipas bago nataboy ng mga manggagamot ang mga mangkukulam? 2 dekada na raw. Matagal na rin, pero nagtataka lang kami kung bakit may mga lumilitaw pa ring halimaw. Iba-iba kasi ang paniniwala ng mga tao dito sa amin. May nagsasabi na hindi sigbin ang gumagala, kundi mga mababangis na hayop. Basta ako, ang pinaniniwalaan ko lang ay kung ano ang nakikita ko. Malakas ang kutob ko na may nag-aalaga sa mga sigbin at may nagtatago sa kanila na isang magkukulam. Kinabahan din ako ng mga oras na yon. Parehas kami nag-aalala ni Nonoy kung makakaalis pa ba kami ng buhay sa baryong aming pinuntahan. Samantalang si Leo, parang wala lang pakialam sa sinasabi ng iba. Alam ko na walang ibang makakasagot sa mga katanungan namin, kundi si Aling Doreen lang, dahil siya ang pinakamatanda sa amin at matagal nang naninirahan sa mismong baryo. Leo, bakit parang wala lang sa'yo yung mga sinasabi nila? Hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? Nandiyan naman si Marie at si Aling Doreen. Isa pa, bawat kwentong naririnig natin ay may bawas at dagdag. Mahirap maniwala kung hindi tayo mismo ang makakaalam. Kung ganon, hindi ka naniniwala na mangkukulam ang nag-aalaga ng sigbin? Ang alam ko lang na nag-aalaga sa mga sigbin ay ang aswang. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Si Aling Doreen na lang ang tatanungin natin tungkol sa nalaman natin na dating pugad ng mga mangkukulam ang baryong to. Tama ka. Siya nga naisip kong makakasagot niyan sa atin. Pagdating namin sa bahay nila, wala dun si Maria. Inutusan daw siya ng lola niya na pumunta sa maisan para kumuha nang may mailuto kami. Nag-usisa ulit kami kay Aling Doreen. Nasa likod siya ng bahay habang naglalabada. Saan nyo naman nakuha ang kwento tungkol sa mangkukulam na yan? Alam ninyo, sa totoo lang, walang nagpapatunay kung may mangkukulam nga talaga. Ang alam ko lang ay aswang. Pero bakit yun ang sinasabi ni Lea at nung matandang lalaki? Matandang lalaki? Sinong matandang lalaki? 5 buwan pa lang siyang nakatira dito.
Ano nga ulit pangalan nun? Gregor ata. Wala akong kilalang Gregor. Tsaka kung 5 buwan pa lang siyang nakatira dito, bakit kayo maniniwala sa kanya? Sigurado ako na si Lea na naman ang nagpapakalat ng ganyang chismis. Itong mga tao naman, naniniwala sa kanya hindi naman lumaki ang babaeng yan dito sa baryo. Kung talagang pugad na mangkukulam ang baryo na ito noon, di sana nagsilayasan na kaming matatanda dito noon pa man. Kung sa bagay, tama naman po kayo. Kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga balitang naririnig nyo lang. Baka nga kung sino pa itong nagpapakalat ng balita siya palang tunay na masama. Iniisip ko nga na aswang ang Lea na yan. Paano niyo naman po naisip? Aling Doreen, mag-usap lang po muna kayo dito Susundin ko lang si Marie sa maisan. Binilin sa akin ni Marie na hintayin mo na lang daw siya. Baka raw mawala ka sa kagubatan at kung ano ang mangyari sa'yo. Alam niyo po, naguguluhan talaga ako sa nangyayari. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo at sino ang hindi? Ranel, may sarili kang utak. Marunong ka naman atang magmatyag. Hindi mo kailangan makinig sa sinasabi ng iba. Gamitin ninyo ang tainga at mga mata ninyo para malaman ang katotohanan. Basta kami ni Marie, iba rin ang pinapaniwalaan namin kaysa sa mga tao dito sa baryo. Sinisikap na lang naming hindi mamatay sa tuwing sasapit ang dilim. Mas lalo akong naguguluhan sa lahat ng bagay habang nagtatanong ako. Para bang bawat isa takot na magsabi ng katotohanan. Tama nga si Aling Doreen. Iiwasan ko na ang kakatanong at kami na lang mismo ang gagawa ng hakbang upang matuklasan ang lahat. Gusto ko pang makauwi ng buhay. At kung totoo ngang nagpaparamdam ang sigbin dahil sa amin, hindi ako makakapayag na may mamatay sa aming magkakaibigan. Hanggang sa dumating na ang gabi ng kasal ni Leo at Marie. Masaya ang lahat at sabik na masaksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Simula sa gabing to, tuluyan ka lang matatali. Hindi mo pa pala nababanggit sa amin kung ano yung plano mo pagkatapos ng kasal. Pagkatapos ng kasal, sigurado ako magiging maayos ng lahat. Hindi ko pa alam kung saan ako titira pero sa tingin ko, baka babalik ako ng Maynila kasama nyo. Paano yun? Iiwan mo si Marie kahit bagong kasal kayo? Napag-usapan na rin naman namin yung bagay na to. Tingnan nyo yung paligid. Maraming tao ang gustong makasaksi sa pag-iisang dibdib namin. Mas excited pa nga sila kaysa sa akin Bakit? Hindi ka ba masaya na ikakasal ka kay Marie? Masaya, syempre. Leo naman Sa nakikita namin, ikaw lang ata tong parang may alinlangan sa sarili kahit ikakasal ka na. Ang ganda-ganda kaya ng suot mong damit. Sigurado ako parang diwata si Marie sa ganda ngayon. Kung hindi ka sigurado sa desisyon mo, bakit ka naman magpapakasal kay Marie? Meron ka na bang pananagutan sa kanya? Wala. Basta, parang hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon. Baka naman kinakabahan ka lang. Ang ganda ng mga dekorasyon ng bulaklak sa paligid. Tumingin ka lang dyan at isipin mo na isang masayang pamilya ang bubuin mo. Ang bango pa ng mga handa. Ngayon lang ako nakakita ng kasal na sa labas mismo ng simbahan niluluto at inahanda ang mga pagkain. Anak nang, ang malas naman talaga ng kasal mo. Kung kailan may okasyon, saka pa nag-blackout. Hayaan mo na. Maliwanag din naman ang paligid. Ano kayong oras darating ang pare? Anong oras ba ang schedule ng kasal? Sabi ni Marie, 8:00 raw ng gabi. 7:00 pa lang naman. Baka maya-maya nandito na rin yun. Makipag-usap ka muna sa ibang bisita dito at nang makilala mo naman sila. Si Marie mukhang busy pa dun sa pagme-makeup sa kubo na nasa tabi lang ng simbahan. Sige, maiwan ko na muna kayo Sa totoo lang, hindi ang blackout ang inaalala ko, kundi baka biglang sumugod ang mga sigbin. Inaliw namin ni Nonoy ang aming sarili. Nakikipag-usap sa mga bisita. Hanggang sa biglang nagkaroon ng gulo. Nagsigawan ang mga tao nang may sinalakay na tao ang isang sigbin at kinagat sa leeg.
Nandito na mga halimaw! Hindi nila pinalampas ang kasal ni Leo. Alam nilang maraming tao ngayon dito, kaya sasalakay sila. Pagkain ng tingin nila sa mga tao, Nonoy. Buti na lang, may dala akong asin at bawang. Ako din naman eh. Maganda ka. Tutulungan natin ang ibang mga bata para makatakas. Nandito na ang mga sigbin! Magsitakbuhan na tayo! Papatayin nila tayong lahat kapag hindi tayo umalis! Marami sila! Nagsigawan ang mga tao, nagsialisan sa harap ng simbahan. Ang ipinagtataka ko lang ay bakit hindi natatakot ang mga halimaw sa simbahan. Halos lahat ng maabutan ng sigbin ay kanilang nilalapa. Ang tingin nila sa tao ay parang hayop. Tumulong kami ni Nonoy para makatakas pa ang ibang mga tao, lalo na ang mga bata. Kuya Ranel, sa likod mo may sigbin! Ako pa talagang atakihin mo ha. Kumanta ka sa akin, halimaw ka. Pati tunog ng kambing gayang-gaya nila, pero mukha naman silang usa. Nasaan na si Leo? Pakinain na yun ng sigbin. Ay, oo nga pala. Hanapin natin si Leo. Sige, tara. Hinanap namin si Leo, pero hindi namin siya makita. Habang tumatagal, mas dumarami ang napapatay ng mga sigbin. Hirap na kaming makatakbo upang makatakas dahil napakarami ng dumating. Ang iniisip na lang namin ay hanapin si Leo. Diyos ko, nasaan na si Leo? Sana hindi ko na lang siya inutusan na makapag-usap sa ibang bisita. Kapag may nangyaring masama kay Leo, hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Baka naman pumunta siya doon sa kubo kung nasaan yung kanyang mapapangasawa. Oo nga, kailangan din malaman ni na Maria ang nangyayari. Imposible na hindi nila maririnig ang sigawan ng mga tao. Pupunta ba tayo doon? Oo, baka nandun si Leo. Dalihan mo. Tatakbo na sana ako nang may katawan ng tao na biglang nahulog mula sa ere. Kaagad akong tumingala at nakita ko ang isang sigbin na lumilipad sa himpapawid. Meron din pala sa kanila na tinutubuan ng pakpak. Mga anong uri ba talaga sila ng halimaw? Bakit merong lumilipad? Hindi ko rin alam. Nakainis naman. Masayang gabi sana mangyari ngayon. Hindi ganitong may patayan. Hindi talaga ligtas ang baryo na to. Kahit alam na rin ng mga tao na may sigbin, lumalabas pa rin sila. Iba-iba nga ata ang kanilang paniniwala. O baka naman meron talaga dito sa baryo na may alam na sa katotohanan. Pero binabaliktad ng mga sinasabi, kaya minsan marami ang napapahamak dahil sa mga maling akala. Ay na palang kubo! Tara, katukin na natin! Huwag! Dahan-dahan lang. Baka magulat sila. Pakakalain nila ng mga sigbin tayo. Dahan-dahan kaming naglalakad palapit sa may kubo. Narinig namin na parang nagtatalo ang maglola sa loob. Nang mga oras na yon, mas pinili naming makinig muna sa kanilang pinag-uusapan kaysa balitaan sila sa nangyayari sa labas. Mali ang pagdating ng mga sigbin. Sana'y pinatapos man lang nilang kasal ninyo ni Leo para maialay natin siya. Yan po kasi ang problema eh. Masyado kayong atat sa lahat ng mangyayari. Kaya nagkakandaletse-letse ang lahat eh. Ay bakit naman akong sinisisi mo sa nangyayari? Nakakausap ko ba mga sigbin na yan? Magpasalamat ka at kailangan pa kita dahil kung hindi, matagal na kitang binaon sa lupa. Lahat ginagawa ko para sa iyo, Marie. Simula noon, kung anong gusto mo'y sinusunod ko. Kasalanan ko ba kung hindi sumang-ayon ang lahat sa plano mo? Ikaw ang may kakayahang kontrolin ang lahat ng pangyayari pero sa akin mo sinisisi ang lahat? Paano na ako nito? Sana na lang. Hindi matuklasan ni na Leo na may lahi akong mangkukulam. At kaya kami magpapakasal para maialas siya kapalit ng kapangyarihan. Mahal ka ni Leo. Kung tutuusin, baka nga ikaw ang iniisip niya ngayon. Kailangan mo magpanggap na natatakot ka sa mga nangyayari. Hindi ka naman sasakta ng mga sigbin na yan dahil nararamdaman nilang may lahi kang mangkukulam. Buisit! Umalpak pa ang lahat. Ilang beses ko na itong pinlano pero puro palpak.
Hindi rin naman sila makakaalis dito hanggat hindi nila nalalaman ang plano mo. Maniniwala siya na mahal mo siya. Doon namin napagtanto na ang kasalan ay isang palabas. Natakot kaming dalawa ni Nonoy at hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Nang mga oras na yon, na-realize ko kung bakit paiba-iba ang kwento ng matandang babae. Dahil may masama silang balak sa aming kaibigan. Anong gagawin natin? Hindi ko din alam. Siguro kailangan muna nating hanapin si Leo at pigilan siya na huwag magpakasal. Maniniwala kaya sa atin si Leo? Kayong mahal niya si Marie? Baka tayo pa yung lalabas sa masama sa huli ha? Maniniwala siya sa atin. Kaya pala parang minadali ang kanilang kasal. Gagamitin nila si Leo. Si Marie ata ang nagdesisyon na magpakasal silang dalawa. Sa tingin ko tama ka. Kaya pala parang may bumabagabag kay Leo dahil hindi pala siya handa sa kasal na to. Marie, saan ka pupunta? Kailangan kong lumabas. Hahanapin ko si Leo. Baka nasaktan siya ng mga sigbin eh. Hindi pwedeng mawala si Leo. Alam mo yan. Hindi siya sasaktan ng mga sigbin. Hindi ka rin pwedeng lumabas o magpakita sa kanila, lalo na sa mga kaibigan ni Leo. Iisipin nila kung bakit hindi ka natatakot. Kailangan mo magpanggap na nagkulong ka dito para maging ligtas ka. Ay, nakakainis. Bugisit talaga. Kaagad naming hinanap si Leo ng gabing yon. Inikot namin ang buong lugar banda sa simbahan. Hindi namin siya nakita. Kaya doon na kami mas lalong kinabahan. Tatawagin na lang ata natin si Leo para marinig niya tayo. Sige, subukan mo tawagin at nangatakihin tayo ng mga sigbin dito. Nakita mo naman na nagtatago lang tayo habang naghahanap sa kanya. Ano? Sisid na lang ba tayo dito sa damuhan? Ang kati sa katawan ha? Ikaw na ang lumabas doon kung malakas ang loob mo. Nakita mo naman ang mga sigbin na yan, hindi ba? Patuloy nilang nilalapa ang mga bangkay ng kanilang napatay. Sa totoo lang, hindi ko lubos maisip na isang halimaw si Marie. Ang ganda niya. Ang puti. Yung pala may tinatago siyang itim na lihim. Ako rin naman. Mabait rin siya sa atin at maalaga. Yung pala, may ibang dahilan kung bakit siya ganun. Habang gumagapang kami, nakarinig kami ng tila may naninitsit sa amin. Kaagad naming hinanap ang pinanggalingan ng tunog na yon. Hanggang sa nasilayan namin si Leo. Nagtatago rin pala siya sa damuhan. Gumapang kami ng dahan-dahan papunta sa kinaroroonan niya. Ang akala namin napatay ka na ng mga sigbin. Diyos ko, mabuti naman at buhay pa kayo. Ang akala ko nga, patay na rin kayo. Kinakawaan talaga tayo ng Diyos. Paano to? Mukhang hindi na tayo makakaalis dito. Makakaalis tayo dito. Maniwala kayo sa akin. Hindi tayo pababayaan ni Marie. Gagawa siya ng paraan para mahanap at maligtas tayo. Gaano ba kalaki ang tiwala mo sa magiging asawa mo sana? Sobrang laki, Kuya Ranel. Mahal ako ni Marie at hindi niya kakayanin kung sakaling may mangyaring masama sa akin. Paano kung niloloko ka pala ni Marie? Hindi niya magagawa sa akin ang bagay na yun. Wala kaming lakas na sabihin sa kanya ang katotohanang narinig namin. Alam kong masasaktan siya at hindi niya kaagad matatanggap. Pansamantala muna naming inilihim kay Leo ang totoong pagkatao ni Maria. Pero habang nagtatago kami, nagbibigay na kami ng mga senyales na isang masama ang babae. Kung talaga may pakialam si Marie sa atin, dapat sana hinanap na niya tayo. Hindi ba nga sabi mo may alam ang lola niya kung paano labanan ng sigbin? Oo naman. Maraming alam si Aling Doreen. Natatakot lang siguro si Marie kaya hindi siya makalabas dun sa kubo. Paano kung malaman mo na may masamang binabalak si Marie sa'yo at narinig mismo namin ang mga sinabi niya? Maniniwala ka ba? Maniniwala lang ako kapag ako mismo ang nakakita o nakarinig. Wala ka bang tiwala sa amin, Leo? Natural meron. Matagal ko kayong nakasama. Kayo ang tunay kong mga kaibigan. Malaking parte niyo sa buhay ko. Kung ganun, mas paniniwalaan mo kami kaysa kay Marie? Ano ba kasing meron?
Bakit hindi niyo sabihin sa akin ng diretsahan at nang malaman ko? Sasagot na sana ako, ngunit biglang lumitaw si Marie at ang lola niya. Meron pa silang kasama na mga kalalakihan at may dala silang bagay na parang pamalo. Tumayo kaagad si Leo at sumigaw para tawagin si Marie. Kaya huli na ang lahat upang sabihin namin sa kanya ang totoo. Nang mga oras na yon, nagsitago ang mga sigbin nang makarating sila. Nagpanggap si Marie na natutuwang makita ang kanyang kasintahan. Oo, Leo, may masakit ba sa'yo? Nasugatan ka ba ng mga sigbin? Hindi. Ikaw, kamusta ka? Ayos lang ako. Kayo namang dalawa, ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang kami. Mabuti naman pala at hindi kayo nasaktan. Ano na ang balak niyong gawin? Kayong hindi na natuloy ang kasal niyo. Hindi na baling hindi matuloy ang kasal. Ang mahalaga, matuloy ang pag-aalay. Ano pang hinihintay ninyo? Hulihin niyo na ang dalawang yan! Nagkatinginan kami ni Nonoy. Parehong nagtataka kung bakit biglang nag-iba ang gusto nilang ialay. At kami ngayon ni Nonoy. Naghanda naman ang tatlong lalaki. Mahigpit na hawak ang kanilang mga pamalo. Handang hulihin kami. Pare, ano ibig sabihin nito? Mamaya ko nalang ipapaliwanag sa'yo. Hindi ba? Mahal mo ko? Ako nga mismo ang nagsabi sa'yo na magsama ka ng dalawang lalaki. At hindi ko akalain na magsasaba ka nga. Anong binabalak niyong gawin sa kanila? Kailangan lang ni Marie ang mga kaibigan mo, Leo. Subukan niyo lang lumapit. Lalabang kaming dalawa ni Nonoy. Hindi niyo kami may alay kahit anong mangyari. Matapang ka! Wala na kayong kawala sa amin! Huwag mo silang gagalawin, Marie. Ano bang alay ang sinasabi mo, ha? Leo, ang babaeng gusto mong pakasalan ay isang halimaw. May lahi siyang mangkukulam. Kanina, narinig namin sila ng lola niya na nag-uusap dun sa kubo. Ikaw ang kanilang pinag-uusapan. Ang kasal na ito ay hindi totoo. Kaya kanya papakasalan upang gawing alay kapalit ng kapangyarihan. Oo nga, Leo. Yun ang usapan nilang dalawa. Ano? Ano ba talagang totoo, Marie? Hindi naman natuloy ang kasal natin. Kaya sila na ang unang iaalay ko! Pinalibutan kami ng tatlong lalaki para hulihin. Hindi rin makagalaw si Leo para tulungan kami. Dahil may patalim na si Maria na tinutok sa kanyang leeg. Nang lumapit sa akin ang isang lalaki, kaagad ko siyang sinuntok sa mukha. Napaatras naman ito. Buong lakas kong itinulak si Nonoy para banggain ang isa pang lalaki na nasa kanyang gilid. Kailangan natin lumaban para hindi nila tayo mahuli. Gamitin mo ang laki ng katawan mo para tumbasan ang katawan nila. Oo, itutulak mo ko ulit kapag muli silang sumalakay. Kawawa naman si Leo. Parang natulala na lang sa kanyang nalaman. Wala siya magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Ang mahalaga, kay Marie niya mismo nalaman ng totoo. Mahawa ka, Marie. Pigilan mo ang tatlong yan. Huwag mong saktan ang mga kaibigan ko. Tumahimik ka! Kung ayaw mong saksakin ko ang lalamunan mo! Masyado ninyong pinatatagal ang lahat. Hulihin niyo na sila at nang maisagawa ng ritual. Pumwesto na naman ang mga kalalakihan upang salakayin at hulihin kami ni Nonoy. Pero may isang nilalang na biglang nagligtas sa amin. Kinalaban niya ang tatlong kalalakihan at natumba ang mga ito sa lupa. Sunod naman niyang ginawa ay hinagisan niya ng tila abo sina Marie at Aling Doreen at napasigaw silang dalawa sa sakit. Hinila namin si Leo palayo kay Marie na mga oras na yon. Sumenyas ang estranghero na pumasok kami ng kagubatan, kaya sumunod din kami sa kanya. Ayos lang ba kayong dalawa? Walang masakit sa inyo? Ayos lang kami. Mabuti na lang may dumating para iligtas tayong tatlo. Kami palang gustong ialay.
Kung natuloy ang kasal niyo, dapat ikaw yun eh. Hindi ko naman lubos akalain na mangkukulam pala si Marie. Hindi ko man lang napansin na may kakaiba sa kanya sa tuwing magkasama kaming dalawa. Ginanapan niya ng maayos ang lahat para mahulog ako sa patibong niya. Ang mahalaga, nalaman mo na habang maaga pa kaysa naman natuloy ang kasal at naging alay ka pagkatapos. Kaya nga, salamat talaga sa inyong dalawa ha. Habang tumatakbo kami sa gitna ng kagubatan, ramdam kong may nakasunod sa amin. Napalingon ako at nakita ko ang mga sigbin na mabilis tumatakbo. Hinahabol kami na parang mga gutom na halimaw. Nasunod tayo ng mga sigbin. Ano gagawin natin? Saan mo ba kami dadalhin? Nakasunod ang mga sigbin sa atin. Sumunod na lang tayo sa kanya. Hindi naman niya ata tayo ililigtas kung may masama siyang binabalak sa atin. Ang dami talaga ng mga sigbin. Parang inaanak lang sila ng sobrang dami. Nonoy, sabuyan natin sila ng asin. Dali! Oo, sige! May dala pa talaga kayong asin. Oo, hinanda talaga namin to para sa mga sigbin. Kaunti na lang yung asin na dala namin. Hindi natin sila kakayanan kung sabay silang umatake. Wala na nga akong asin eh. Naubos na rin yung sa akin. Malapit na tayo sa ating paroroonan. Pahinanda akong makapangontra doon laban sa mga sigbin. Nakatakip ang mukha ng estranghero. Ngunit sa boses nito, alam kong matanda na siya. Nang makarating kami sa tinutukoy niyang kinaroroonan, nakita namin doon ang mga sulo, itak at isang baril. Ang mga sulo ay sinadyang pinalibot sa bahaging gubat na yon. Isa-isa kaming kumuha ng sulo at baril. Handa ng labanan ang mga sigbin. Ngayon na may panlaban na tayo sa kanila, hindi na ako atras o tatakbo. Ako rin naman. Handa na akong lumaban. Tingnan nyo, hindi sila lumalapit sa atin. Ano pa hinihintay nyo? Barilin nyo ang mga sigbin na yan. Kung merong lumapit, tagayin gamit ang bolo. Opo. Manong, bakit po kayo naganda ng mga pangontra? Alam kong darating sila ngayong gabi para gambalain ang kasal mo at kumain ng mga tao. Sinadya akong pumunta kahit hindi ako imbitado para protektahan kayo. Sino po ba kayo? Bakit hindi yun na lang tanggalin ang tuwalya sa mukha para makilala namin kayo? Nasa gitna tayo ng labanan. Hindi pa ito ang pagkakataon para magpakilala. Kailangan mo na nating tumutok. Lintik na sigbin ka! Muntik ka na madagit ng sigbin, Nonoy. Yan ay kung kaya niya akong iangat sa laki ba naman itong katawan ko. Pinapalibutan na din tayo ng mga halimaw. Konting pagkakamali lang, siguradong patay na tayo. Basta huwag kayong lumabas sa loob ng bilog na sulo. Wala silang lakas na pasukin tayo doon. Merong sumusubok na mga nilalang na pasukin kami. Ngunit mabilis naman naming tinataga ang mga ito. Habang ang iilan sa mga sigbin ay umatras, nang mapagtanto nilang wala silang laban sa amin. Ramdam ko ang bigat ng hangin, amoy dugo at abo. Pero sa wakas, unti-unti kaming nakahinga. Sa gabing ito, hindi papayag ang mga sigbin na hindi nila kayo mapapatay. Kailangan bago sumapit ang umaga, ubusin na natin ang kanilang lahi kesa tayo ang ubusin nila. Buisit talaga. Pero nagpapasalamat rin naman ako dahil dumating ang mga sigbin. Kung hindi dahil sa kanila, baka natuloy ang kasal namin ni Maria at naging alay pa ako. Malas ang pagdayo natin sa lugar na to. Mahirap kilalanin kung sino ang kakampi at kalaban. Kung sino ang nagsasabi ng totoo at nag-iimbento lang. Pwede niyo ba kaming matulungan na makaalis dito ng buhay? Huwag na lang tayong umalis dito sa gitna ng gubat para hindi tayo masalakay ng mga sigbin. Hindi tayo maaari magtagal dito. Kailangan natin kumilos. Ano ba talagang kahinaan ng mga sigbin na yan? Nakita nyo naman kanina. Takot ang mga sigbin sa liwanag ng apoy. Takot rin sila sa asin dahil nasusunog ang kanilang balat. Ang isa pang maaring makapatay sa kanila ay ang tunog ng kampana o anumang bagay na malakas. Napagtanto ko na hindi normal na tao ang tumulong sa amin.
kundi isang taong may kaalaman sa mga nilalang. Napaupo ang matandang lalaki sa lupa at nagsimulang magdasal. Habang tinatapos niya ang kanyang dasal, nagmamanman naman kami sa paligid para handa kung sakaling may muling umatake. Sinadya ata ng asawa mo ang bagay na to eh. Hindi kaya may kinalaman din siya sa pag-atake ng mga sigbin? Malalaman rin natin yan kung hindi tayo mamamatay ngayong gabi. Kailangan natin magiligtas. Dapat na magbayad si Marie sa panlolokong ginawa niya sa akin. Tama ka! Ang babae yun, sinungaling na nga, manloloko pa. Akala mo kung sino mabait, yung pala may tinatagong itim na lihim. Alam ko na masakit sa iyo ang lahat ng matuklasan mo ang totoo. Tandaan mo, nagmahal ka lang naman, Leo. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Hindi mo kasalanan kung isang maling tao o masamang nilalang ang minahal mo. Kaya nga ako, naging babaero na lang eh. Ayaw ko magseryoso gayong alam ko naman na walang seryosong babae sa mundo. Maya-maya pa, natapos na ang pagdadasal ng matandang lalaki. May inilabas siyang parang buntot mula sa kanyang bag. Ang alam ko, tinatawag yon na buntot pagi. Ang mga sigbin ay alaga ng mangkukulam. Ano? Hindi ba talaga aswang ang nangangalaga sa kanila? Hindi. Nag-aasik ng lagim ang mangkukulam gamit ang mga sigbin. Si Maria may lahing mangkukulam. Yun sana ang mapapangasawa ni Leo. Alam ko na kung sino ang mangkukulam. Hindi siya basta-basta mamamatay. Kung ganun, paano natin siya mapapatay? Si Marie lang ba ang mangkukulam dito o may iba pa siyang kalahi? Nag-iisa lang ang makukulam dito sa baryo na ito. Kailangan natin siyang maunahan bago pa siya makakilos. Sumama kayo sa akin. Balikan natin ang magkukulam na yun. Hindi kami sasama sa inyo hanggat hindi kayo nagpapakilala sa amin. Gusto namin makilala kung sino ang taong pinagkakatiwalaan namin ng aming buhay. Kung sana doon pa man kinilala niyo muna ang taong pinagkatiwalaan niyo, di sana hindi humanto sa ganito ang inyong buhay. Magpasalamat na lang kayo at hindi kayo pinatay kaagad. Mukha naman silang mabait tignan eh. Kahit sino ay pwedeng maging mabait, lalo na kung gusto ka nilang sirain at saktan. Tinanggal niya ang nakatakip sa kanyang mukha. At doon namin tuluyang nakilala kung sino siya. Nung una pa lang, naisip ko na siya si Mang Gregor. Gumiti sa amin ang matandang lalaki at muling nagpakilala. Ako si Gregor, isang manunugis. Nagpanggap akong normal na tao lang din para may sakatuparan ko kung ano ang aking gusto. Kaya ako nandito sa lugar para patayin ang mangkukulam. Sabi ko na nga ba na kayo eh. Sa boses nyo palang alam ko na kagad. Tiniis ko hindi mangialam at nagpanggap na natatakot sa pangyayari upang malaman ko kung sino ang aswang o mangkukulam. Napagtanto ko na ang aswang lamang ay ang mga sigbin na kumakain ng tao at ang nagpaparami sa kanila ay ang mangkukulam na si Marie. Ang pinagtataguan niya ng mga halimaw ay nandoon sa baisan. Ano? Pero ang alam ko may ibang tao na nakatira pa doon banda sa maisan. Nagkakamali ka. Wala na ang mga tao doon dahil matagal na nilang pinalayas. Ginamit nila ang lugar upang taguan ng mga masasamang sigbin. Walang nakakapansin dahil pinagbabawal na pasukin ang kanilang maisan. Kaya pala madalas umaalis si Marie para pumunta ng maisan dahil nandun ang mga alaga niya. Tama. Sobra-sobra ang panluloko na ginawa niya sa akin. Mapapatay ko talagang babae yun kapag nakita ko siya. Paano nga ba talaga ang pagpatay sa mangkukulam? Kailangan sunugin ang simbahan para mamatay siya. Ang simbahan na yun ay hindi basta simbahan lang. May basbas yun mula sa mga sinaunang mangkukulam. Ligid yun sa kalaman ng mga tao. Si Marie ang bagong henerasyon ng mangkukulam na magpapabuhay sa kanyang mga lahi na matagal dang namatay. Kung ganun pala, kailangan natin bumalik sa simbahan. Nonoy, bitbitin mo ang lahat ng baril na nandito. Sige, Mang Gregor, saan galing mga baril nito? Ang mga baril na ito ay galing kay Leah. Siya ang nag-isip ng plano kung paano kayo iligtas. Dating sundalo ang asawa ni Leah kaya marami silang baril na nakatago. Nang matapos naming buhatin ang lahat ng mahahalagang gamit na alam naming magagamit laban sa mga sigbin at sa mangkukulam. Agad akong umalis ng kagubatan pabalik sa simbahan.
Tulad ng inaasahan, maraming sigbin ang nag-aabang sa amin doon. Humanda ang mga sigbin nang makita kami. Nandun din sina Maria at ang kanyang lola. Parang naghihintay din sa amin. Ikaw na matanda ka. Saksawera ka talaga. Alam mo, wala kang karapatang makisali sa ginagawa ko. Pasensya ka na. Mukhang wala na atang pag-asa na dadami pa ang mga alaga mo. Marami na kami pinatay sa kanila at papatay pa kami ng iba. Ganun na. Ikaw ang papatay ng mga sigbin ko. Hayop ka talaga, Marie! Isa kang demonyo! Tumahimik ka. Kung ayaw mong sayo ko ibunto ng lahat ng galit ko. Alam nyo na ang kailangan ng mga sigbin. Kapag maubos ang bala ng baril, gamitin nyo ang mga bagay na nakikita nyo upang makagawa ng ingay. O di kaya kumuha kayo ng asin doon sa pinaglutuan nila kanina. Oo nga, doon tayo sa kusina banda pupunta kapag wala na tayong pangontra. Sayang naman ng mga handa. Nagsitapunan na lang dahil sa nangyari. Wala nang panahon pa para isipin natin ang mga handa. Mga alagad, sugurin ng mga taong yan. Patayin niyo silang lahat. Nagsitilian ang mga sigbin na kambing at mabilis silang sumalakay sa amin. Pinutukan namin sila ng baril. Pero may iilan na sobrang bilis kumilos para umilag. Ang lumalapit sa amin ay tinataga namin kaagad. Mabangis at tila gutom na gutom ang mga halimaw na sigbin. Kuya Ranel, sa likod mo! Tagayin mo ang aswang na sigbin! Biyak ang katawan. Ang taliw naman itong bolo ni Mang Gregor. Tumata kasi na Maria at ang matandang babae. Ubusin muna natin ang mga sigbin bago sila sundan. Hindi. Sa tingin ko, hindi sila tatakas. Pupunta lang ata sila doon sa kubo para magsagawa ng ritual upang magtawag ng kaluluwa ng mga sinaunang magkukulang. Pero di bale, kaya ko naman silang labanan mamaya. Uunahin na lang muna natin ang mga sigbin. Anak na! Wala na akong bala! Ako rin. Tara, doon na tayo sa kusina para makakuha ng asin at kung ano pang pangontra. Nakita namin ang videoke na umaanda pero walang volume. Inubos ko ang lakas ng speaker. Saka ko ito binuhat at hinampas sa ulo ng sigbin na aswang. Tila nabingi naman ang mga ito, kaya nagsisigawan sila na parang nasasaktan ang kanilang mga tenga dahil sa ingay. Ito pa ang asin para sa inyo! Baliw! Hindi naman asin yung bagay na yan eh. Powdered milk yan. Diyos ko, mapapahamak pa tayo sa ginawa mo, Nonoy. Mukhang napasukan sa ilong yung sigbin ng powdered milk kaya sila napapaubo. Hanapin nyo na yung asin dyan, dalihan nyo! Hoy, huwag na kayo makipaglaro sa mga halimaw. Kapag yan ang nakatsamba mamaya, siguradong patay kayo sa kanila. Ito naman kasi si Nonoy. Ito ata yung maliit na asin na ginagamit nila dito. Uubusin ko na itong isaboy sa kanila para sabay-sabay na sila masunog. Isa ka pa. Hindi asin yan kundi betchin. Ako na nga lang dyan ang maghahanap ng asin. Yung buong asin ha, hindi kung ano-anong pinupulot nyo. Alam ko, dahil sa taranta, kung ano-ano na lang ang naihahagis at isinasaboy sa mga sigbin. Nakita ko ang dinikdik na bawang at luya. Natira pa ata yun na pangsahog na hindi nagamit. Kinuha ko ang plangganang lalagyan ng mga yon at sinaboy sa kanila. Umuusok ang katawan ng mga sigbin at nagpagulong-gulong sila sa lupa dahil sa matinding sakit ng pagkasunog ng kanilang balat. Ganyan ang saktong pagpatay sa halimaw. Ang yabang mo naman, nakatsamba ka lang eh. Konti na lang sila. Maubos na rin natin ang mga halimaw. Kaya natin to. Para sa mga inosenteng tao na kanilang pinapatay. Kailangan natin silang bigyan ng hustisya. Tama. Lakasan natin ang loob sa pakikipaglaban. Huwag tayong matakot. Napapalibutan ng mga sigbin si McGregor. Umaandar pa ata yung speaker. Kailangan nating ayusin para mapaandar pa ng mas lalong malakas. May nakita pa akong isang speaker. Idagdag natin yun. Ako na yung kukuha.
Mabilis kinuha ni Leo ang isang speaker, kaya ako na ang nagkabit nito. Nang maayos na ang lahat, inubos ko ang lakas ng mga speaker. Napapatili ang mga sigbin sa ingay. Ang mas malala pa, discong music ang pinatugtog ni Nonoy. Masakit talaga ito sa tenga. Ayun, di nagsasasayaw sila dahil sa sakit. Sabayan natin sila sa pagsayaw. Tagayin nyo na ang mga sigbin na nagwawalang yan. Opo, tatapusin namin kayo lahat. Kayo pala ang inaalagaan ni Marie sa maisan ha? Pwes, ni isang alaga ay wala nang matitira sa kanya. Oo nga, marami pa kayong pinatay ng mga inosenteng tao ngayong gabi. Kaya dapat lang napatay na rin namin kayo. Isa-isa namin itong tinaga. Tagumpay kaming ubusin ang mga sigbin ng gabing yun. Ang pinakahihintay na lang namin matapos ay ang pagsunog ng simbahan para tuluyan ng mamatay ang mangkukulam. May kailangan pa akong ipagtapat sa inyo. Ano naman po yun? Sa totoo lang, hindi kasal ang gaganapin kung sakaling matuloy ang kasal nyo, kundi isang ritual para maging buo ang kapangyarihan ng mangkukulam. Si Aling Durin ay isa atang malakas sa mangkukulam. Hindi siya magkukulam. Kagaya ng sinabi ko kanina, isa lang ang magkukulam at yun ay si Marie lamang. Isang alipin niya lang si Doreen na hindi makaalis sa kanya dahil papatay niya. Ano? Isang alipin? Hindi ba narinig natin ang usapan nila sa kubo? Ang sabi ni Marie kay Aling Doreen, kung di niya ito kailangan, noon pa niya dapat pinatay. Kaya pala nasabi niya yung bagay na yun dahil hindi pala sila magkadugo. Kailangan din natin iligtas si Doreen sa kamay ng mangkukulam na yun. Sadyang magaling magpanggap si Marie sa lahat ng bagay. Handa akong patayin siya kahit anong mangyari. Patawarin niyo ako kung hindi ko sinabi sa inyo ang totoo. Kaya ko pinakasalan si Marie para makapagiganti ako. Higanti? Saan? Dating kasintahan ni Marie ang kapatid kong si Andres. Pinangakuan siya ng kasal ni Marie at dinala sa baryo na to. Pero hindi na siya nakabalik. Ilang beses kong sinubukan na hulihin sa kanyang bibig si Marie. Pero tinatago niya ang lahat. Madiin niyang sinabi na hindi siya nagkaroon ng ibang kasintahan bukod sa akin. Kung ganun, may dahilan pala kung bakit mo pinakasalan si Marie at ang pagiganti ang nagtulak sa'yo. Ganun na nga. Swerte ko lang dahil hindi niya ako nakilala. Ang pinagtataka ko ay kung bakit parang hindi tumatanda ang kanyang itsura. Dahil isa siyang magkukulam at meron siyang mahikang ginagamit para pigilan ang kanyang pagtanda. Noon pa man alam ko na ang kanyang sikreto. Pagkatapos na ng kasal, pala ko siyang patayin at ang kanyang angkan. Ngunit hindi ko lubos akalain na hindi niya totoong kaanak si Aling Doreen. Ang akala ko totoong lola niya to. Nang mga oras na yon, biglang bumalik ang maglola. Si Marie ay hindi na nakasuot ng puting gown. Itim na gown ang kanyang suot na mahaba, hanggang sa kanyang talampakan. Ngumisi si Marie sa amin at ngayon, iba na ang kanyang anyo. Mahaba ang kanyang kuko at maitim ang kanyang mga mata. Makikitang binabahayan ng demonyo ang kanyang katawan. Sa tulong ng manggagamot na yan, alam niyo na ba lahat ng tungkol sa akin? Noon pa man, alam ko na naman na isa kang mangkukulam, Marie. Ako ang kapatid ni Andres, ang lalaking pinangakuan mo ng kasal at hindi na nakauwi sa amin. Ah, si Andres. Kaya pala palagi mong mukhang bibig si Andres sa akin. Dahil kapatid mo pala siya. Hindi mo na mahahanap si Andres. Matagal ko na siyang pinatay. 2 dekada na rin ang lumipas. At sa tingin ko, ay masusunod ka na sa kanya ngayon. Walang iya ka talagang demonyo ka! Oo, demonyo ako. Ikaw ang papatay ko ngayong gabi magkukulam. Alam ko nang may angking kang kapangyarihan na itinatago at hinahanda kapag may makakalaban kang malakas. Oo naman. Sa tingin mo, magpapatalo na lang ako sa iyo ng ganun kadali? Hindi ako ang pinakahuling mangkukulam ng angkan namin. Kaya hindi ako makapapayag na mapatay mo ako. Aling Doreen,
Bakit ka naman nagpapalipin sa babaeng yan? Alam mo naman na demonyo yan eh. Huwag ninyong questionin ang desisyon ko. Wala kayo sa lugar upang magtanong. Aling Tonya! Ilabos ng panghuling sigbin na alaga ko! Lumapit si Aling Dorin sa simbahan at laking gulat namin na puro sigbin ang laman nito. Sa labas, mukhang normal ang simbahan. Pero nang buksan namin, puro rebulto ng mga demonyo ang naroon. Ngunit biglang sinalakay ng isang sigbin si Aling Dorin. Natumbang matanda sa lupa. At duguan ang kanyang paa nang inatngat ng sigbin. Hindi yan ang unahin ninyo! Tsaka ko na ipapakain si Aling Donya sa inyo kapag napatay niyo na ang mga kalaban natin! Ano? Ipakakain mo ako sa mga sigbin mo? Oo! Wala ka na rin namang silbi sa akin ngayon. Tapos na ang taon ng panunungkulan mo sa akin! Walang hiya kang babae ka! Impakta ka! Kakabitin ko sa kanya ang buntot pagi ko. Alam ko na hindi siya aswang pero isa din ito sa pangontra sa mga masasamang nilalang. Sa loob nitong buntot pagi, may pinuon ako ditong patalim na ipapatay ko sa kanya. Kami na pong bahala sa mga sigbin na yan. Gamitan yun ng apoy ang mga sigbin para mabilis yun silang matalo at iligtas yun si Dorin. Opo. Lumabas ang mga sigbin sa simbahan. Biglang tumili ang mga ito at mukhang nasisiyahan na nakalaya na sila. Mahaba ang tenga nila na nakalaylay hanggang lupa. Baliktad ang paa at namumula ang mga mata nila. Para bang nagbabaga sa dilim. Mas malakas ang panghuling sigbin na hinanda ni Marie para sa amin. Handa na ba kayo? Hindi naman na tayo pwedeng umatras eh. Lalaban talaga tayo hanggang sa uling hininga natin. Wala tayong magagawa. Malakas ang mga sigbin na yan kesa sa mga unang sigbin na nakalaban natin. Kailangan na magdoble ingat tayo para hindi nila tayo maunahan na patayin. Kakaiba nga itong mga sigbin. Ito ata talagang pinagkakatiwalaan ni Marie na tatapos sa mga buhay natin. Ihanda na mga sulo. Umikot na sila sa atin. Sabay-sabay naming itinaas ang mga sulo. Agad umatras sa mga sigbin. Umaalulong sa inis at sakit dahil sa liwanag at init ng apoy. Tumalo ng isa. Mabilis na sumugod kay Nonoy. Pero nasalubong ng apoy. Sumiklab ang balahibo nito at napaurong na may sigaw. Sunod, umikot ako at pinalo ang sulo sa hangin para magsaboy ng abo. Paikot-ikot ang mga sigbin. Naghahanap ng butas na hindi tatamaan ng apoy. Pero kami naman ay magkasunod na tinataboy sila. Lapitan niyo kami. Tignan ko lang kung hindi magliliyab ng apoy ang katawan at balahibo niyo. Ano? Uurong na kayo mga halimaw. Lumapit na kayo at matapos ang laban. Tayo naman magkukulam. Kailan tayo magsisimula ng maglaban? Aabangan mo pa ba ang kamatayan ng mga alaga mo? Atat ka na bang mamatay, tanda? Kung ganun, simulan na natin ang laban! Tayo na pong bahala sa mangkukulam at kami naman po sa mga sigbin. Lalaban na po kami hanggang kamatayan sa mga halimaw na to na puro mga duwag. Tumalon sa ere ang mangkukulam at sinalakay si Mang Gregor. Ngunit imbes na magbantay kami sa kanilang laban, mas inuna naming harapin ang mga sigbin. Isang sigbin ang tumalon at pumunta sa bubungan ng simbahan. Alam namin na balak ng halimaw na tumalon papunta sa aming kinaroroonan. Kaya binantayan namin ito na maayos. Pagkatalo ng sigbin pababa mula sa bubungan ng simbahan, dumiretso ito kay Leo. Sa isang iglap, itinapat ni Leo ang sindi ng sulo sa bunganga nito. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng halimaw bago ito tumilapon pabalik. Ano ha? Kahit magkaroon pa kayo ng pakpak, hindi kayo mananalo sa amin. Natatakot nga sila sa apoy pero parang hindi sila namamatay. Ano kaya maganda natin gawin upang mapatay sila ng tuluyan? Mamamatay sila kaya nga hindi sila lumalapit eh.
Kung wala silang balak na sumugod, tayo na lang ang gagawa. Sige, sabay tayo ha. Oo, ngayon na mismo. Ang mga paikot-ikot na sigbin ay sinalakay namin at sinindihan ng kanilang mga balahibo ng apoy mula sa sulo. May iila na tumakbo para tumakas. Hinabol namin ang mga ito para mapatay sila ng tuluyan. Hanggang sa sumigaw si Aling Doreen. May isang sigbin na kumagat sa kanyang paa at sinubukang saktan siya. Binalikan ko si Aling Doreen at sinaksak ang sigbin gamit ang hawakan ng sulo. Ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Mukhang mamamatay na nga ako ngayong gabi, iho. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang laban ng mangkukulam at ng manunugis. Hindi lang basta manunugis yang si Gregor. Manunugis na may lahing manggagamot din. Susunugin ko na lang po ang simbahan upang tuluyan ng mapatay ang babaeng mangkukulam. Wag! Kapag ginawa mo yan, maaari din tayong mamatay lahat. Ano? Pero ang sabi naman Gregor, kapag sinunog ang simbahan, mamamatay ang mangkukulam. Noon yon. Pero binago na ni Maria ang kanyang kapalaran. Ang libro niya, yon ang kailangang sunugin mo. Kung gano'n, nasaan ang kanyang libro? Sa bahay na tinitirhan natin. Kaagad kong sinabi kay Leo ang lahat. Pero naguluhan siya kung saan hahanapin ang libro. Magkasama sila ni Nonoy nang pumunta sa bahay na aming tinirhan kung saan maaaring itinatago ni Maria ang kanyang aklat ng pangkukulam. Patuloy pa rin ang labanan ng manunugis at ng mangkukulam sa ere habang may natitira pang mga sigbin sa paligid na naghahanap ng paraan para salakayin kami ni Aling Doreen. Diyan sa may kusina kung saan nagluto mga tao kanina. May naiwang gas doon. Tapunan mo ng gas sa mga sigbin at sindihan mo sila para tuluyan na silang mamatay. Sige, hanapin ko po. Hindi mo na kailangang hanapin dahil nailigpit ko na yon kanina. Inilagay ko sa ilalim ng mga timba na ginamit ng mga taong mag-iigib ng tubig. Kapag pupunta ka doon, kaagad mong makikita ang timba, kulay asul. Doon ko itinago ang gas. Oo, sige. Aalis na ako. Pero bago kita iwan, kukunin ko lang isang sulo para hindi ka malapitan ng mga sigbin. Salamat. Binigay ko sa kanya ang sulo na napulot kong nahulog sa lupa. Kaagad akong nagpunta kung saan sila nagluto kanina. Nakita ko kaagad ang tinutukoy niyang timba. Tiningnan ko yon at nandun nga ang gas na nakalagay sa galon. Bumalik ako agad sa kinaroroonan ni Aling Doreen. Binuksan ko ang gas at buong lakas na hinagis sa bawat sigbin na umiikot. Natamaan silang lahat. Kaya naglakas loob akong lapitan ang bawat isa para sindihan ang kanilang mga katawan. Tuluyang nagliyab ang mga sigbin. Mabuti na lang talaga at may gas kang tinago. Kahit anuman kiskis ng mga yan ng kanilang katawan sa lupa, hindi na matatanggal ang apoy. Oo nga. Ang mahirap na lang kalabanin ay ang mangkukulam na yan. Ah! Hindi, si Mang Gregor. Napagod ka na ata, tanda. Bakit hindi ka muna magpahinga? Nakatsamba ka lang. Payabang ka na kagad. Nagsisimula pa lang tayo magkukulam. Mabuti naman kung ganon. Dahil ayaw kong pumatay ng kalaban na walang kalaban-laban. Inilabas ni Mang Gregor ang patalim na naroon sa kanyang buntot pagi. Inilapag niya ang buntot pagi. Nagsimulang sumikip ang paghinga ng matandang lalaki. Ngunit kinagat ni Mang Gregor ang dulo ng kanyang sariling palad. Dumugo yun, kaya pinahid niya sa kanyang patalim at biglang nawala ang itim na usok. Ang akala mo ata wala akong alam kung paano labanan ng mga mahika mo. Kahit pa may alam ka pa, hindi ka rin naman mananalo sa akin. Paano ka naman nakakasiguro kumikilos sa mga kasamaan ko kung paano ka patayin? Ranel, sunugin mo lang ang simbahan. Kahit sunugin mo pa ang simbahan, hindi ninyo ako mapapatay.
Nagsasabi siya ng totoo, Gregor. Hindi simbahan ang dapat sunugin, kundi ang kanyang libro. Manahimik ka! Pakilamera ka talagang babae ka! Nang mga sandaling yon, bumalik na sina Leo at Nonoy kasama si Leia. Bitbit ni Leo ang librong tinutukoy ni Aling Doreen. Itinaas niya yon upang ipakita kay Marie. Nag-iba ang aura ni Marie nang makita niya yon. Halatang nabahala at natakot sa hawak ni Leo. Oh! Ano naman ngayon? At saan niyo nahanap ang libro ko? Tapusan mo na, Marie! Huwag niyong papakalaman ng libro kong yan! Akin yan! Walang yaka! Nandito pang litrato ng kapatid ko. Lahat ng mga lalaki na biktima mo ay may litratong nakatago dito sa libro. Akin na yan, Leo! Oo na! Papakasalan na kita! Mamahalin kita ng wagas! Basta ibalik mo lang sa akin ang libro ko! Hindi ko kailangan ng pagmamahal mong wagas. Makita lang kitang mamatay. Masaya na ako. Ito na nga po, Leo. Sindihan mo na ang libro na yan. Wag! Akin yan! Sinubukan ni Marie na lumundag papunta sa kinaroroonan ni Leo para agawin ang libro. Pero hindi siya nagtagumpay. Bago pa man siya makalapit, nasindihan na ni Leo ang libro. Dahan-dahang nagliyab ang katawan ni Marie. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang malakas niyang sigaw habang humihingi ng tulong sa kanyang mga ninunong mangkukulam. Sinusumpa ko! Babalik ako at sisingilin ko kayong lahat! Gagamitin ko ang aking espiritu para sumanib sa tao para hanapin at patayin kayo! Yan ay kung hahayaan pa ni Satanas sa makagalang espiritu mo. Sa wakas, mamamatay ka na rin magkukulang. Kung noon ko pa nalaman na dito lang pala ang lungga mo, sana noon pa lang, pinatay na kita. Dapat lang yan sa'yo, Marie. Masaya akong nakikita kang tinutupok ng apoy. Patayin ninyo ang apoy! Patayin ninyo! At sino ka para utusan kami? Sa wakas, nabigyan ko na rin ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Sinindihan pa ulit ni Leo ang libro, kaya mas mabilis itong natupok. Hanggang tuluyang naging abo ang katawan ni Marie. Nang matapos ang laban, nakita kong nilapitan ni Mang Gregor si Aling Doreen. Hinaplos niya ang paa ng matandang babae na may sugat. Kung sana noon nagsabi ka na sa akin na inaalipin ka na magkukulam, edi sana nailigtas na kita kaagad. Alam ko na tutugisin mo siya kapag sinabi ko sa'yo ang totoo. Masaya naman ako dahil kahit matanda na tayo, hindi mo nakalimutang pinagsamahan natin. Masaya akong nagkatuluyan kayo ni Amir, ang aking matalik na kaibigan. Patawarin mo ako kung hindi ko napigilan ang aking sarili na mapaibig kay Amir. Ako mismong nagsabi sa kanya na paibigin ka niya, Gregor. Hindi masama ang loob ko. Totoong nagdulot sa akin ang saya nang malaman ko ang relasyon ninyong dalawa. Halika na, kailangan mong magamot. Dadaling ka namin sa center. Tapos gagamutin rin kita doon gamit ang mga dahon ng halaman. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit dumating sa baryo si Mang Gregor para iligtas si Aling Doreen na dati niyang kasintahan. Tunay nga na marami ang kayang gawin ng pag-ibig, sakripisyo, panluloko at higit sa lahat ang pagpaparaya. Dinala namin si Aling Doreen sa center para maagapan ang pagdurugo ng kanyang paa. Nang matapos na ang gamutan sa kanya, nakipag-usap sa amin si Mang Gregor upang magpaalam na aalis na siya. Hindi ka ba magpapaalam kay Aling Doreen? Hindi na kailangan. Nakita ko naman na nasa maayos na siyang kalagayan. Nakawala na siya sa mangkukulam at makakapagsimula na ulit ng tahimik at payapang buhay. Hindi lang si Aling Doreen ang iniligtas niyo, kundi pati na rin kami. Maraming salamat po talaga, Mang Gregor. Wala yun. Oh, paano? Mauna na ako.
Umuwi na rin kayo sa Maynila. Baunin niyo ang natutunan niyo dito. Hindi lahat ng maganda ay mabuti. At hindi lahat ng nakikita niyong hindi maganda ay siyang tunay na masama. Opo, tatandaan po namin yan. Mag-ingat ka, Mang Gregor. Tuluyang nilisa ng matandang lalaki ang baryo. Nagising na rin si Aling Doreen at una niyang hinanap si Mang Gregor. Pinaliwanag namin sa kanya na umalis na siya. Akala namin malulungkot si Aling Doreen, ngunit nakita kong puno ng sayang kanyang mukha. Mukhang masaya kayo para kay Mang Gregor. Oo naman. Naging asawa niyang matalik kong kaibigan at nagkaroon sila ng mga anak. Mabuti na lang talaga at naging masaya pa siya ulit simula nang mawala ako. Naging kasintahan niyo pala siya? Noong kabataan ko, oo, perpekto ang relasyon namin. Kaya lang, dahil sa isang pagkakamaling nagawa ng mga magulang ko, kailangan kong silbihan ang mangkukulam. Iniwan ko si Gregor para hindi siya masaktan ng mga mangkukulam. Pero ang nakakatawa lang po, sa kabila ng lahat iniligtas niya pa rin kayo. Hindi niya kayo nakalimutan. Tama ka. Yun lang ang pinakamagandang nangyari. Bukas ng umaga, umuwi na kayo sa inyo, ha? Opo, uuwi na po talaga kami. Nakuha ko na rin naman ang gusto ko at yun ay ang mapatay ang mangkukulam. Salamat. At patawarin ninyo ako kung hindi ko sinabi kaagad sa inyo ang sikreto ni Marie. Kaya lang naman hindi niya kayo sinaktan dahil palihim ko kayong pinoprotektahan. Niyakap namin ang matandang babae at iniwan sa center. Pagkatapos, binalikan namin ang bahay ni Marie at kinuha ang aming mga gamit. Pagkasapit ng umaga, nagbantay kami ng tricycle para makaalis sa baryong yun. Isang masamang alaala ang aming dala paalis. Ngunit maraming mahalagang leksyon ang aming natutunan. Paano? Mag-aasawa pa ba kayo pagkatapos nito? Oo naman. Marami pang mga totoong babae dyan na hindi manluloko. Ako rin. Sana nga lang may inilaan talaga para sa atin. Ikaw, Kuya Ranel, kung sakaling may ibibigay pa sa iyo ang Diyos, tatanggapin mo ba? Sino ako para humindi? Natural, tatanggapin ko ng buong buo para lang may kasama ako sa pagtanda. Kung ako man ay magkakaroon ng pamilya at ikaw wala pa, Kuya Ranel, sasama pa rin kita kahit saan kami tumira. Ha? Talaga? Oo, ako pa ba? Kuya Ranel, naging parte ka na ng buhay namin. Parang pamilya na yung turing ko sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan mag-isa. Salamat talaga sa inyo at masaya ako dahil mas lalo pang tumibay ang pagkakaibigan natin sa kabila ng lahat ng nangyari. Tagumpay kaming nakabalik sa Maynila ng buhay. Pilit naming kinalimutan ang mga nangyari para makapagsimula ulit. Hanggang sa nagkaroon ng asawa si Leo. Pero nanatili pa rin kami sa iisang paupahan. May kanya-kanya lang kaming silid. Si Nonoy na lang ang kasama ko sa aking kwarto. Si Leo masaya na sa buhay niya dahil meron na siyang pamilya. Ako kaya, kailan pa? Kusa lang naman dumadating yan eh. Mukhang wala na atang darating. Lagpas na sa kalendaryo yung edad ko. Ano ka ba? Ang bata-bata mo pa nga eh. Kapag sa susunod na taon, di pa ako nakapag-asawa. Naku, hindi na talaga ako aasa. Nonoy talaga oh. Nakadepende sa tadhana mo ang mangyayari sa buhay mo. Kung hindi ka makapag-asawa hindi ka naman nag-iisa. Ako nga tatanda na talagang binata ng tuluyan pero masaya ako. Pamilya naman natin si Leo at ang mga anak niya ay maituturing nating parang sarili nating mga anak. Ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa iyong kadugo. Kahit sino, pwede mong ituring na pamilya. Hindi nga nakapag-asawa si Nonoy, kagaya ko.
Samantalang si Leo, nadagdagan pa ng supling ang kanilang pamilya. Sa kasalukuyan, ang nagsusulat nitong kwento ay ang panganay na anak ni Leo. Naka-bedridden na lang ako ngayon dahil sa katandaan. Sila ang nag-aalaga sa akin at masasabi kong napakaswerte ko sa kanila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.